Ano ba yung sinasabi mo? Kunin mo ang pagkain sa sahig at dilaan mo hanggang malinis. Bata, nababaliw ka ba? Ano bang katayuan ng aming prinsipe? Huwag mong isipin na pwede mo lang mabagsak ang mesa kahit pasampalin ka niya. Kayong mga tao ng Daksha, kailangan pa rin umiti at humingi ng paumanhin. Matapang ka na sampalin ako? Yeshwan, ano bang ginagawa mo? Gusto mo bang magdulot ng digmaan sa dalawang bansa? Hindi ka ba agad hihingi ng paumanhin sa embahador? Sinampal ko lang ang ganitong uri ng taong sunod sa banyaga at sayang ang pagkain. Prinsipe, tingnan niyo siya! Pinagtataksilan niya ako! Ako may green card ng beta! Ako ay naiinis na. Malalagay sa panganib ang kanyang galit. Yeshwan, bakit natigilan ka? Humingi ka na ng paumanhin sa prinsipe ng beta para makuha ang kanyang kapatawaran. Ngayon, agad lumahod ka. Humingi ka ng paumanhin. Kung hindi, ang beta ay mananagot sa'yo. Binibigyan kita ng pagkakataon. Isang maliit na barbarong bansa, gamot lang ba na ipagyabang sa teritoryo ng Daksha? Yeshwan, nababaliw ka na! Tapos na tayo. Yeshwan, malaking gulo ang ginawa mo. Kapag nagalit ang prinsipe ng beta, siguradong maraming mamamatay at masusugatan sa digmaan. Pagdating ng oras na yun, ikaw ang magiging salari ng Daksha. Kahit ang pinuno, hindi ka na matutulungan. Sobrang padalos-dalos mo. Tama. Kailangan ng digmaan. Kailangan lumaban. Kung hindi mo siya paparusahan, tatawag ako sa aking ama. Sasabihin ko lahat sa oras na yon. Kayo ang salarin sa pagkasira ng kapayapaan. Hindi. Pakalmahin mo na ang sarili mo. Pakiusap na. Huwag mo nang tawagan ng telepono. Yaner, hindi mo na kailangan siyang pigilan. Hayaan mo siyang tawagan sila. Yeshwan, bakit pa ba ako kinaiinisan? Hinahanapan mo pa ako ng gulo. Simula ngayon, bawal kang magsalita. Wala kang karapatan dito. Prinsipe ng beta, ano sa tingin niyo ang dapat gawin para ma-resolve ang sitwasyong ito? Hayaan niyo siya lumuhod. Hayaan niyo siya lumuhod sa harap ko. At sabihin na lahat ng tao ng Daksha ay hindi pa sibilisado at parang nilaw na unggoy. Parang hindi ka natututo. Gusto mo bang magsimula ng digmaan, ano? Sige, ibibigay ko sa'yo. Hello, Chingwan. Ipag-utos mo na ilipat ang linya ng hilaga ng 10 metrong pasulong. Ang tinutukoy mo ba ang Chingwan, ang Diyos ng digmaan? Nagagawa mo palang ilipat ang ganung tao. Sino ka ba talaga? Prinsipe, huwag kayong mag-alala. Malamang nagpapanggap lang ang batang ito. Kung kaya niyang ilipat si Chengwan, siya pa ba isang maliit na diplomatiko? Tama. Matalino ka rin. Talaga namang kaya niyang ilipat si Chengwan. Pero hindi dahil sa galing niya. Kundi, dahil siya ay paborito ng pinuno. Pero huwag kayong mag-alala. Ang pinuno ay may alam sa ganitong mga bagay. Hindi niya hayaan ang batang ito na busoy ng kapangyarihan. Hindi ko alam bakit may nararamdamang murang amoy dito. Dito palang mababang uri ng tao. Sa beta, ang mga paborito ng hari ay itinuturing na pinakamababa. Sino? Malalaman niyo agad kung kaya kong ilipat ang hukbo ng hilaga. Makikita ninyo. Sapat na, Yeshwan. Karaniwan ka lang sa harap ko. Ngunit ngayon, sumusobra na. Ngayon, sa harap ng mga dayuhang sugo, maaari ka bang bahagyang huminahon? Hindi ko naman inutusan ang milyon-milyong Dragon Guards na direktang durugin ang beta. Matagal na ako nagpipigil. Hari! Ulol na tao! Ano bang ginawa mo sa Daksha na nakapagpataw ng ganitong galit? Bakit umusad ang Dragon Guards? Ano ba? Prinsipe, ano ba talagang nangyayari? Talagang umusad ng 10 metro ang milyon-milyong Dragon Guards. Ano? Paano to posible? Sino ka ba talaga? Siyempre, para linisin ang inyong mga mababang tao, mga barbaro. Ikaw ba? Ikaw ba ang Dragon Lord ng Daksha? Ang Dragon Lord ay isang batang hari. Ako ay maliit na tao, walang sapat na mata. Pasensya na sa paglabag. Sana'y maunawaan mo at patawarin mo ako isang beses lang. Hindi mo ba sinabi kanina? Napapahirapan mo ko? Pasensya na. Lahat ay aking pagkukulang. Nagsalita ako ng walang maayos. Sana'y patawarin mo ko, Dragon Lord. Hindi, wala kang mali. Alam ko na sinabi mo rin na hindi mo napipirmahan ang kasunduan sa kapayapaan. Ako ay demokratiko, kaya't hindi napipirmahan. Hindi, Dragon Lord. Pakiusap, maging maawa ka. Patawarin mo ang aming beta. Kung ipagpapatuloy ang labanan, mawawasak na kami. Bakit parang nung pumasok ka pa lang, iba na ang dating mo? Kanina, parang sinabi mo pa na kulang ang seremonya ng pagsalubong. Paano? Ako mismo ang sumulubong sa'yo.
Bakit mo nasabi na hindi ka nabigyan ng sapat na karangalan ng Daksha? Pasensya na Dragon Lord. Baka ako nagkamali lang sa aking pag-iisip. Inakala ko na akala mo dahil isang maliit na diplomatiko lang ang dumating mula sa Daksha, pwede mo na ipakita ang iyong lakas na walang pakundangan. Tama na. Hindi rin ako tao na basta pumapatay. Sabihin mo sa iyong ama, si Geshengju, na ako mismo ang magpapahinto sa milyon-milyong Dragon Guards. Opo. Tatawagan ko agad ang aking ama. Sampung lungsod na babayaran ng trilyong halaga. Taon ng handog ng mga bibihirang kayamanan. Xuanyan sa pagkakataong ito, nalutas mo na ang iyong kasalanan. Huwag ka nang maging sarkastiko. Kung ako'y nasa iyong posisyon at may relasyon sa pinuno, magagawa ko rin ito. Oo na. Magaling ka na. Tama. Maaari nang sabihin na lutas mo na iyong kasalanan. Napanatili mo ang iyong posisyon bilang general. At saka pinuno, may pagkakataon pa ba akong maging estudyante ng Dragon Lord? Bukas ang paglilibing ng ina ng Dragon Lord. Kung maayos ang iyong pag-uugali, maaari kang mabigyan ng isa pang pagkakataon. Maraming salamat, mahal na pinuno. Hindi ko kayo bibiguin. Maaari ka nang umalis. Yan sa wakas ay nakabalik ka na. Kung hindi ka babalik, mabibigo na ang ating pamilya sa negosyo. Anong nangyayari? Dahil sa mga sabi-sabi sa labas na nakasakit ka sa pinuno, natanggal ka sa posisyon ng general, hindi na nagkikipag-collaborate sa atin. Lumilihis sa atin ng malayo. Tungkol lang ba sa bagay na yun? Huwag kayong mag-alala, lolo at tito. Hindi magtatagal. Darating din sila sa ating bahay. Kilala nila tayo at nagkamali. Yan napanatili mo ang posisyon mo bilang general? Tama. Pinadala ako ng pinuno upang salubungin ng mga sugo ng Beta Nation. Perpektong natapos ko ang misyon na ito. Nalutas ko ang aking kasalanan. Hindi lang yun. Binigyan din ako ng pinuno ng isang pagkakataon. Bukas ay araw ng paglilibing ng ina ng Dragon Lord. Kung maayos ko ang aking kilo sa seremonya, makakakuha ako muli ng pagkakataon ng maging estudyante ng Dragon Lord. Napakagandang pagkakataon nga. Tunay na magandang pagkakataon ito. Yan paano ka ba mapapakita ng maayos na pag-ugali doon? Huwag kang mag-alala, lolo. Lahat ay naihanda ko na. Ayon sa sabi. Lahat ng maharlikang pamilya ay maghahandog sa seremonya bukas ng pera at iba pang regalo para sa ina ng hari. Kung makapaghahanda tayo ng kakaibang regalo, naniniwala akong patatawarin tayo ng guro. Tama. Perpekto. Nung panahon ng kapangyarihan ng iyong ama, nakatanggap siya ng gintong kasuotang jade. Hanapin ko ngayon. Saka rin ako maghahanda ng maayos. Ang ina ng Dragon Lord ng Daksha si Mrs. Zhu, sa buhay ay banayan at marunong, masipag, mahinahon at minahal ng hari. Ngayon ay pinaparangalan siya bilang ina ng hari. Pinahihintulutan siyang ilibing sa dambana ng mga emperador ng Daksha bilang parangal. Maraming biyaya ng hari. Seremonya ay kumpleto na. Lahat ng tribo ng Daksha, ipagkaloob sa ina ng hari ang karangalan. Ang tribo ng Dakshalu ay naghandog ng 10 kahon ng ginto, pilak at ihas. Ipinadala sa libing ng ina ng hari. Ang tribo ng Dakshazao ay naghandog ng 10 bronzing tripods upang supilin ang masasamang espiritu. Ang tribo ng Dakshali ay naghandog ng 100 piraso ng pinakamahusay na jade. Ang tribo ng Dakshayi ay naghandog ng jade sikada na may 1,000 taon. Naway manatiling buo ang katawan ng ina ng hari. Ako, si Xuanyan ay naghandog na isang gintong kasuotang jade. Naway makapasok ang guro sa langit at maging banal. Naway magtamasa ng walang hanggang kaligayahan. Ipagkaloob sa ina ng hari ang karangalan sa libingan. Xuanyan hindi ba? Sina Yeshuan at ang mama mo yun? Bakit sila nandito? Tignan niyo. Hawak niya ba yung altar ng mama niya? At pati larawan ng yumaon. Talaga namang ganun. Ano ba ang balak na baliw na ito? Yes, Juan. Ang laki ng iyong tapang Ito ay dambana ng Daksha. Ito ang ina ng Dragon Lord ng Daksha. Ito ang paglilibing ngayon para sa ina ng hari. At ikaw, dala mo pa ang gamit ng nanay mo? Ano bang ginagawa mo rito? Ano ba to? Hindi ba ito ang kabaon ng ina ng hari? Anong klaseng tao ang may tapang na ito? Ganun pa man, naglakas loob kang manggulo sa ganitong lugar. Yes, Juan. Hindi mo rin sinabi sa akin kung saan tayo pupunta ngayon. Ito ay dambana ng Daksha. Tamang sabi nila, hindi tayo dapat pumunta dito. Umalis na tayo. Ninang, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking ginagawa. Pasok na tayo. Yes, Juan. Ano bang ginagawa mo?
Umalis ka agad. Kung mahuli ang paglilibing ng ina ng hari, baka hindi sapat ang ulo mo para sa parusa. Kilalang kilala ba ng pinuno ng Yi ang taong ito? Baka naman siya ang naiwang ilihitimong anak mo sa labas, hindi ba? Tama. Siya nga ang ilihitimong anak. Bukod pa rito, may isa pa siyang pagkakakilanlan. Siya rin ay paborito ng pinuno. Ano? Paborito ng pinuno? Ito'y sagradong lugar ng bansa. Kailan ba pinapayagan ng isang paboritong lalaki na pumasok? Umalis ka agad, bata! Nakikita mo ba yun? Yeshwan, huwag mong isipin na dahil paborito ka ng pinuno, magagawa mo ang lahat ng gusto mo. Ito ay dambana ng Daksha. Hindi ito lugar para magwala ka. Tangi ang pamilya ng pinuno ng Daksha o yaong naglingkod sa Daksha na may dakilang kontribusyon at maaring pumasok. At ikaw, ano ba ang halaga ng mama mo? Sinaktan mo ako! Anong gagawin ko kung pinapalo kita? Kung hindi dahil sa respeto ko sa ninang at ninong, sa tingin ko, kung sa paghamak mo sa aking ina lang, karapat dapat kitang patayin. Ang laki ng kabaliwan mo! Ganun sa harap ng dambana ng Daksha, harapin mo ang maraming ninuno at dito ka pa magsagawa ng karahasan? Ano ba yon? Ako'y may dakilang tagumpay sa buong buhay ko. Ang aking ina ay ang ina ng hari ngayon. Ang sino mang humamak sa ina ng hari ay dapat parusahan dahil sa respeto ko sa ninang. Patatawarin kita sa pagkakataong ito. Sa iba naman, ang sino mang humarang sa daan, tiyak kong gagawin kong daan sa pamamagitan ng dugo. Ang ganitong presensya, hindi ba tunay na siya yung Dragon Lord? Tayo, huwag tayong matakot sa maliit na dalaga ng Xuan. Naligaw tayo ng akala. May isang bagay akong hindi maintindihan. Kung siya ang tinataboy ng anak ng pamilyang Yi, talaga man siya ang Dragon Lord ng Daksha? Bakit hindi pinasikat ng pamilyang Yi sa lahat? May punto! At ang kasalukuyang proseso ng paglilibing ng ina ng hari ay hindi pa dumarating. Baka siya nga ang Dragon Lord ng Daksha. O baka hindi rin. Pumasok sa dambana. Sandali! Mga kasama, ang dambana ng pinuno ay sagradong lugar. Hindi pwede na pumasok ang isang paborito ng pinuno. Yan, ikaw. Anong ebidensya mo na hindi siya ang Dragon Lord? Oo nga. Kung siya ang Dragon Lord ng Daksha, tapos na lahat sa atin. Mga kasama, alam naman ng lahat na ang ina ng hari ay kamakailan lang namatay. At ang ina ng taong ito ay namatay ng 16 na taon na nakalipas. Kaya sobrang tagal na. Sinasabi niya siya ang Dragon Lord ng Daksha? Pasensya na. Hindi tugma. Tama rin ang sinabi ni Yan, May punto siya. Ngunit, may isang bagay pa akong hindi maintindihan. Kung hindi siya ang Dragon Lord ng Daksha, bakit hindi pa dumarating ang prosesyon ng ina ng hari? Siyempre, naantala lang sa daan at ginamit ng taong ito para mauna sa Dragon Lord ng Daksha at makalusot. Ipinasok ang kanyang ina na matagal ang patay sa dambana ng hari. Hindi ko maintindihan kung ang ninang ay ganoon katalino. Paano niya na ipanganak ang isang katulad mo na makulit at mapilit na bata? Tama na, Yeshwan! Ano ka ba talaga? Naglakas loob kang hamakin ako? Kung hindi, ako rin pinakabatang hinalandak siya. At ikaw ay isa lamang paborito ng pinuno na tuluyan ng bumagsak. Kung hindi dahil sa pabor ng pinuno sa'yo, anong karapatan mo para maging palalo sa akin? Huwag mo idahilan yung pabor sa hari para hamakin ako. Lumayo ka! Ayaw ko nang ulitin pa. Ang dambana ng hari ay sigradong lugar. Huwag mong subukang humakbang. Ngayon, ako, si Xuan Yan-er, ay nangangako para sa pamilya Xuan. Kung lalapit ka ng isang hakbang, sisiguraduhin kung mapaparusahan ka! Magaling. Kayo, pipigilan niyo rin ba ako katulad ng ginawa niya? Ako, mula sa Sao, isa sa 4 na sinaunang angkan ay nangangako sa dugong panata. Kung lalapit ka ng isang hakbang sa dambana, mapaparusahan ka! Ang pamilya Lorin ay nangangako. Kung lalapit ka ng isang hakbang, mapaparusahan ka! Ang pamilya Lee ng Daksha ay nangangako rin. Kung lalapit ka ng isang hakbang, mapaparusahan ka! Alam ko, Yeshwan. Nais mo lang hanapan ng magandang lugar ang altar ng iyong ina. Ngunit ang dambana ng Daksha ay hindi basta-basta napapasukan ng kahit sino. Kung gusto mo, pumili ka sa lugar ng altar ng pamilya Yi. Ano man ang pipiliin mo, sa'yo na ang pagpili. Ang simpleng pamilya Yi ay kayang tanggapin ang altar ng aking ina. Ikaw anak na Swail. Puno ng Yi, hindi ba gusto mong protektahan ang anak na ito? Tama na. Sige, kung hinahanap mo ang kamatayan, hindi kita pipigilan. Ako, si Ye Chanlong, sa ngalan ng pamilya Yi, ay nangangako sa dugong panata. Kung maglakas loob ka man lang na humakbang sa dambana ng hari, ikaw ay tiyak na papatayin. Mukhang ganito pala. Ayaw niyong tanggapin ang babasaging kaloob, kaya't kakain kayo ng parusang alak. Sige na, Yeshwan.
Huwag ka na magpakitang gilas. Hindi ba't gusto mong makipagsabayan sa mga makapangyarihan sa mundo? Kung may kaalam-alam ka, dali kang dali ng iyong ina palabas. Baka sakaling dumating ang hari ng Daksha, kasama ang funeral escort ng Reyna. Hindi ka na makakatakas. Yes, Juan. Tayo na. Ninang, huwag kang mag-alala. Alam ko ang aking gagawin. Isang grupo ng mga bulag at bingi na tao. Kung hindi nila nakikilala ko, sigurado makikilala nila ang Dragon Taliman. Ito ang Dragon Taliman! Makita ang Dragon Taliman ay parang nakita na rin natin ang hari ng Daksha. Diyos ko, ano bang ginagawa natin? Tapos na tayo! Ngayon, tapos ng pamilyang Liko! Yes, Juan. Ikaw talagang hari ng Daksha. Sa lahat ng taon, ilan bang hirap ang dinaanan mo para makarating sa ganitong posisyon? Imposible! Talagang imposible! Kung siya nga ang hari, ako ay magiging katawa-tawa. Sheteng lang. Pakiusap. Ipakita mo katotohanan. Bagamat hindi ko pa nakita ang Dragon Taliman ng hari ng Daksha, ni ang mismong hari ng Daksha. Alam ko na ang Dragon Taliman na ito ay gawa sa 1,000 taong malamig na bakal. Ito lang ang nag-iisang piraso sa buong mundo. Ang aura nito, hindi pwedeng pikiin. Totoo ito. Ako, si Tenglong Shi, bumabati sa hari ng Daksha. Ipinagdiriwang namin ang Reyna sa kanyang dambana. Kami bumabati sa hari ng Daksha. Ipinagdiriwang ang Reyna sa kanyang dambana. Papunta sa dambana. Sandali! Chengwan? Opo. Dumarating na ang hari. Pinuno ng Daksha. Anong ibig sabihin nito? Sa harap ng dambana ng hari ng Daksha. Hindi po ako sangayon. Si Yeshua ang may kasalanan. Bakit siya ninyong parusahan at samantalang akong pinaparusahan niyo? Hindi ka sang-ayon? Tama. Kahit siya ang iyong male consort, hindi mo siya dapat palakahin ng ganito. Ang dakilang Daksha, pinapayagan ng male consort na mamuno. Ano itong klaseng pamahalaan nito? Hangal ka! Si Yeshua, dakila at tapat sa bansa. Haligi ng estado. Hindi dapat bastusin ng basta-basta. Dakila siya? Ang ibig niyo sabihin ba ay ang husay niya sa kama? Ang dakilang Daksha, pinapayagan ng ina ng male consort na ilibing kasama ang ina ng aking guro sa isang lugar. Anong kalakuang dambana ito? Hindi na kami papasok! Hangal! Hilahin mo siya at sampalin! Opo. Pinuno, huwag po kayong magalit. Si Yanner, nasobrahan na sa galit. Hindi niya intensyon ang kontrahin kayo. Opo, mangyaring ipakita po ang awa, Pinuno. Patawarin niyo po siya sa pagkakataong Yes, ito. Juan. Patawarin mo rin siya sa pagkakataong ito. Tama na, tama na. Lahat kayo, tumayo na. Salamat Pinuno. Salamat, Pinuno. Tayo na. Yes, Juan. Ngayon, ako'y dumating upang ialay ang Swan Crystal Ice Coffin sa iyong ina. Mangyaring ito'y tanggapin mo. Ang Swan Crystal Ice Coffin ay karaniwang ginagamit lamang ng mga hari na nakarang henerasyon. Napakaliking hakbang. Napakabaliw ng hari. Kahit ang Reyna mismo ay wala rin ganitong pribilehiyo. Ang isang male consort na ina ay nakakuha pa siya ng ganitong karangalan sa libing. Hindi ba ito magpapalamig sa puso ng hari ng Daksha? At sa mga sundalo sa buong kaharian? Anong kabaliwan ang mga sinasabi ninyo? Gusto rin ba ninyo maharap sa parehong kapalaran ng pamilya Xuan? Chingwan, ikaw nang magbukas ng tahanan ng yaman upang palitan ang kabaong ng ina ni Yeshwan. Opo. Pinapagawa kay Lord Qingwan ang ganitong maruming gawain. Talagang kakaibang pagtrato ng hari sa pamilya Yi. Tama, napaka-espesyal ng kanilang pagtrato. Tama. Si Lord Qingwan ay ang pinakamalakas na ilalim ng hari ng Daksha. Mas mataas pa ang rango kaysa sa 4 na dakilang mandirigma. Sige. Ganito na lang. Hindi na natin dapat pag-usapan. Hintayin na lang natin. Pagdating ng hari ng Daksha, magkakaroon ng palabas na kapanapanabik. Yeshwan, nasiyahan ba kayo? Maraming salamat sa kabutihang loob ng pinuno. Lubos ako nasihan. Mabuti naman at nasiyahan ka. Pagkatapos ng seremonya, pumasok na tayo sa libingan. Ano yun? Ano nangyayari? Bakit bigla nagkaroon ng malakas pagbabago sa loob ng libingan? Napakalakas ng aura nito. Mag-ingat ka, pinuno. Ang aura na ito, hindi ba siya? Nakatago siya sa loob ng libingan? Hindi maganda. Kailangan kong dalhin agad si Yeshwan Palayo. Pinuno, ang hangin ng demonyo ay sobrang lakas. Itutuloy pa ba natin ang paglusong pasulong? Pangasiwanan ka ba ang mabuti? Huwag hayaang mahulog ang kabaong. Kung hindi,
ang ulo niya magiging kapalit. Opo! Pinuno! Panginoon! Ang aura na ito, hindi normal! Pinamumunuo ng milk concert! Pati ang ina ng milk concert ay inilibang sa libingan! Nararamdaman ang kabayaran! Siguradong ito ay ang mga ninuno ng Daksha na napakita ng galit! Napakita ng kanilang matinding puot! Tumahimik ka! Pinuno! Ang libingan ay isang lugar ng karangalan. Hindi pwedeng pumasok ang hindi marlika at hindi pwedeng pumasok kung walang dakilang tagumpay. Nangihingi po ako ng pahintulot. Chengwan, nagbibiro ka ba? Sa mga nakaraang taon, pinagsilbihan mo sa hari ng Daksha, pinangisiwaan ng hilagang hangganan. At iyon ay may tuturing na dakilang tagumpay. Ngayon, kung pumasok ka ng maaga, ano bang mali? Maraming salamat sa habag ng pinuno. Ako ay alis na at babalik agad. Kung si Lord Jingwan ang kikilos, ang mga magnanakaw na gumagawa ng gulo sa libingan ay tiyak na mapaparusahan. Siyempre naman, si Lord Jingwan ay ang unang babaeng mandirigman ng Daksha, ang pinakauna sa ilalim ng hari ng Daksha. Sa buong mundo, maliban sa hari ng Daksha, wala nang makakatapat sa kanya. Yeshwan, hindi ligtas dito. Dalhin mo ang pinuno kasama ko. Alam mo ba kung sinong naroon? Hindi ito ang tamang oras para pag-usapan yan. Kung hindi tayo lalayo ngayon, Chadlong, ang nasa loob. Hindi ba siyang pumatay sa ninong ko? At ang utak sa likod ng kamatay ng aking ina? Alam mo na lahat. Kung ganun, dapat alam mo rin kung gaano siya kalakas. 16 na taon na nakalipas, ang Xuan ay nasa rurok na ng nakas na mandirigma. Ngunit hindi niya kayang lipensa ng isang galaw niya. 10 taon nang nakalipas, pumasok ako sa rangko ng mandirigma upang gantihan ang ina mo. Pero hindi ko matanggihan ang isang tingin lang niya. Noong panahong yun, malamang ay pumasok na siya sa pinakamataas na antas. At ngayon, mas nakakatakot ang aura niya kaysa sa 10 taon na nakalipas. Maaring pumasok na siya sa sinasabing antas ng Diyos. Pero hindi rin sigurado. Ito ay hindi natin kayang labanan. Talagang lampas na sa ating kakayahan. Dali na, umalis na tayo! Rufo, kung natatakot ka, pwede kang umalis na direkta. Ngunit ngayon, dito ako nununumpa. Kung sino pa ang kaaway, kahit anong lakas nila. Ngayon, sa harap ng aking ina, tiyak kong papatayin ko silang lahat. Para sa kalahati ng buhay ko, talagang nabuhay lang ako sa kawalan ng bait at hindi ko pa rin maintindihan ng mas malinaw kaysa sa isang kabataan. Bahala na. Ngayon, bilang ama mo, handa akong ipaglaban muli para sa iyong ina. Kahit na mamatay ako, magkakaroon din tayo ng kasama sa kabilang buhay. Magkasama tayo. Pinuno, si Lord Jingwan ay matagal nang pumasok. Hindi ba siya maapektuhan? Oo, ang aura ay hindi humina. Sa halip ay lalo lumalakas. Huwag kang mag-alala. Hanggat narito pa ako, walang sino man ang makakagalaw sa Daksha na walang kahiyan. Pinuno, kahit bata ka pa, magaling ka sa panloloko. Mukhang natutunan mo na yan sa alaga mong lalaki. Nahawa ka na ba, ha? Hindi ko akalain na si Lord Jingwan ay talagang natalo. Tawad, ako'y bumagsak. Si Lord Jingwan nga! Paano nangyari ito? Si Lord Jingwan ay natalo! Sino ka ba talaga? Protektahan ng pinuno! Bitawan mo si Chengwan! Bago ka makalala sa iba, mas mabuti ba lalahanin mo muna ang sarili mong kalagayan? Hayaan mo ako! Bitawan mo siya! Sige na. Kung ito ang utos ng pinuno, susundin ko! Huh! Chengwan, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Walang dapat ikabahala ang pinuno. Ngunit ang taong ito ay napakalakas. Isang kawan na nakakanais na langgam. Wala akong kahit kaunting interes na harapin sila. Dragon Lord ng Daksha, nasan ka? Lumabas ka sa buong mundo. Siya lang ang karapat-dapat maging karibal ko. At sa'yo, wala ka pang karapatang makita ang Dragon Lord. Dapat mo munang madaging aking depensa. Chingwan, sundin ang utos. 4 na battle guts. Susunod ako! Mayroon akong 5 battle guts na puprotekta sa Daksha. Matapang ka bang humarap sa amin? Ang mga basura ng Battle God Ram, sa aking mata, parang langgam lang sila. Kuwangan, lahat ng mga pwersa maghanda. Opo! Puro kayo mga walang alam! Sinabi ko na, ang grupong ito ay hindi karibal ko. Aking mahal na pinuno, mas mabuti pang umalis ka na at ipawaya sa mas karapat-dapat. Sino ko ba talaga? Hindi mo pa karapat-dapat malaman ang aking pagkakakilanlan. Palabasin mo ang Dragon Lord ng Daksha. Siya lang ang karapat-dapat maging karibal ko. Makipag-usap sa akin. Mag-ingat, pinuno. Napasok na niya ang Faction Realm. Tama. Salamat sa inyo, ang lahi ng Yi, sa mga nakaraang taon sa pagbibigay sa akin ng mga yaman.
Kung hindi dahil sa inyo, hindi ko agad narating ang Supreme Realm. At maabot ang tinaguriang Fashion Realm. Sadyang kasalanan ko noon na binigyan pa kita ng pagkakataon. Pati ang anak ng babae ay iniwan ko pang may lahi para sa inyong angkan. Kapag nakuha ko ang trono, ang inyong angkan ay magiging pinakamakamangyarihang pamilya sa Daksha. Pinipili mo ang sariling kamatayan. Tinatakot mo ba ako? Yes, Juan. Yes, Juan. Huwag mo siyang galitin. Tara na. Ngayon, bibigyan kita ng pagkakataong magsisi. Sa buong paglalakbay na ito, 10,800 hakbang ang aking nilakad. Dumaan sa 3,100 hagdan bawat sandali. Hindi ako nagpakalaya sa aking pagka-alerto. Takot lang ako na baka masaktan ang aking ina. Ngunit ikaw, pinahamak mo ang aking ina. Sabi mo nga, karapat dapat ka bang mamatay? Ha? Akala ko naman kung sino ka. Ngunit ikaw lang pala ang binatang alaga ng Imperatrice. Sabi ko na, wala kang silbi. Hindi mo pa rin alam ang sitwasyon. Ang iyong Panginoon, malapit ng masawi. Ngunit iniisip mo pa kung paano tulungan ang isang patay. Bigla kong naisip, ang pagpatay sa iyo lamang ay parang hindi sapat. Kumukontra ka. Sa harap ng dambana ng aking ina, humingi ka ng kapatawaran. Nakakatawa ka. Ano ba sa tingin mo sa sarili mo? Kahit ang Dragon Lord ng Daksha sa harap ko ay kailangang yumuko. At iniisip mong patayin ako? Talaga namang ignorante ka sa panganib. Kahit atong suntok ko sa'yo, hindi mo ko matatamaan. Maniwala ka ba? Paano niyo nagawa yun? Paano posible ito? Kahit si Chengwan ay hindi kalaban niya. Paano niya nagawa yun? Natamaan mo ko. Napakainit ang batang ito. Nagpapanggap na payaso pero babagsik pala. Alam mo ba na nasaktan mo ko? Sabi ko, humingi ka ng tawad. Magaling. Lubos mo na kung ginagalit. 3 suntok mo ay lumipas na. Ako naman. Mag-ingat ka, Panginoon! Anong tawag mo sa kanya? Panginoon! Alam ko na nga sa buong mundo, ang makakasakit lang sa akin ay isa lamang. At ikaw pala yun. Dragon Lord ng Daksha. Nakikita mo ba yan, Zu? Ang ating anak ay siya ang naging haligi ng bansa ng Daksha. Napakagaling! Napakagaling! Yes, Juan! Hindi mo nga ako niloko! Dragon Lord, pakiusap! Lipunin mo si Liao! Ibalik sa Daksha ang katahimikan at liwanag! Dragon Lord ng Daksha? Hindi. Imposible! Swerte lang siguro niya. Nabutan lang niya ang maskarong tao. Tumahimik ka! Lahat kayo, tumahimik kayo! Kayong mga ignorante at parang langgam, inaasahan pa ninyo na siya ay makakaligtas sa inyo! Isa lang siyang Supreme Realm. Samantalang ako ay ganap na nabago. Pumasok sa tinaguriang Fashion Realm. Sa aking mata, isa lang itong mas malaking langgam. Pwede ba? Nandak siya ay tuluyang mamatay sa aking kamay. Pinuno ng bansa. Kiusap, maniwala ka sa kanya. Dragon Lord, ano na? Ngayon, tila ikaw na huling pag-asa nila. Ang pakiramdam ng konting pagwasak sa pag-asa, yan ang pinakagusto ko. Mag-ingat ka, Panginoon! Mag-ingat? Mag-ingat ka! Nakakatawa! Kung nasakop ka ng aking itim na ulap, ihanda mo na ang sarili mo bilang isang durog na dugo. Kapag napatay kita, ako nang hahawak sa Daksha! Managinip ka! Paano posible na nabasag mo ang aking itim na ulap? Pumasok na ako sa Fashion Realm, samantalang ikaw isang maliit na Supreme. Bakit? Bakit ka ligtas? At sino namang nagsabi sa'yo na isa lang akong Supreme? Paano ito posible? Pwede bang ikaw rin ay nakapasok sa Fashion Realm? Pero paano ito posible? Napakabata mo pa! Akala mo lang ba ikaw lang may resources? Tama, ginamit mo ang buong lakas ng pamilyang ni para makahanap ng resources. Ngunit ang kapatid kong Xuan ay pareho rin ni Gawayon. Palagi akong gumagamit ng buong bansa para sa kapatid kong Xuan. At iyong talento, kung ikukumpara sa kapatid kong Xuan, ay kulang ng husto. Peste kang babae ka! Pinapalakas mo siya ng ganito? Hindi ka ba natatakot na mas malampasan ka niya? Aagawin sa iyo ang Dragon Throne? At ano naman kung ganon? Kung nais niya, bakit hindi ko naman siya ipagkakaloob? Lahat ng tao marunong magsalita ng palabas na biro. Yan ang pinakamataas na kapangyarihan. Ipapamigay mo ba yun ng basta-basta? Yes, Juan. Huwag kang maniwala sa peking mabagal na babaeng ito. Halika sa akin.
Pagsamahin natin ang lakas natin at maging pinuno ng buong mundo. Hindi ako interesado. Paano ito posible? Paano mo masasabing hindi ka interesado? Yan ay pinakamataas na kapangyarihan. Hindi ka ba naaakit? Tama na! Ginagamit mo ang maruming isip mo para hamunin si Yeshwan. Siguro, sa iyong mata, ang Dragon Throne ay ang pinakamataas na trono. Pero kay Yeshwan, hindi ito kasing halaga ng isang pangako. Ulitin ko, palagi niyang pinapahalaga ng mga pangako. Paulit-ulit ko yung pinapahayag ang damdamin ko sa kanya. Kung pakakasalan niya ako, madaling makukuha ang Dragon Throne. Pero dahil sa isang kasulatan ng kasal, siya ay hindi lumalabag sa batas. Pasensya ka na. Walang problema, Yeshwan. Naiintindihan kita. Kung hindi rin dahil sa'yo, hindi rin ako magiging emperador ng Daksha. Yeshwan, pasensya ka na. Pinahirapan ka ng iyong ninang. Kung hindi dahil sa inyong dalawa ni Ninong, naipagtanggol ako ng buong tapang noong araw, hindi rin ako makakabangon hanggang ngayon. Noong panahong yon, ipinangako ko, kapag nakamit ko na ang tagumpay at karangalan, babayaran ko ang kabutihan ninyo ng buong puso. Ang buhay ng anak kong si Anner ay parang wala lang sa kanya. Pauwanin niya, Yeshwan. Lahat ng ito'y kasalanan ko. Ako ang bulag sa aking sariling mata. Ako ay mapanghusga. Ako'y sobrang mayabang. Lahat ng yun ay nakalipas na. Tama na! Huwag mo nang ipakita sa harap ko ang iyong palabas na kahabag-habag. Akala ninyo ba'y mananalo kayo? Ha? Nagsalita ka ba, ha? Papatayin kita! Ha? Lumapit ka sa isang tabi at lumuhod. Magbigay galang ka sa aking ina at humingi ng kapatawaran. Ha? Bakit? Bakit ganito ang tinigda ng langit sa akin? Pinano ko ito sa loob ng maraming taon. Bakit nagkulang pa rin ang tagumpay ko sa huli? Si Yeshwan ay hindi gusto ang ingay mo. Lumuhod ka! Kahit ikaw na maliit na dalaga, ay pinilit mo akong labanan. Sobrang kapal ng mukha mo. Lumuhod ka! Dragon Lord ng Daksha, huwag ka namang maging sobra. Ako rin ay isang mandirigma sa langit. Maaring patayin ng tao, pero hindi dapat hamakin. Kung ayaw mong lumuhod, pipilitin kita lumuhod gamit ang aking lakas. Gusto kong makita kung saan ka patatakbo ngayon. Teka, sandali. Luluhod ako. Nagkamali ako. Sapat na ba ang magsabi ako ng paumanhin? Hindi ako karapat-dapat na tao. Hindi ko dapat kayo ginilaw. Sapat na ba yun ngayon? Walang sino man ang humihingi ng paumanin habang may suot na maskara. Alisin mo ang maskara mo. Gusto kong makita kung sino ka talaga. Sophie! Kung hindi ka nagkikilos, kailan pa? Hindi maganda. Ninang! Ang galing mo, anak ko! Salamat sa papuri, Ama. Dragon Lord ng Daksha, sinasabi ng pinuno na pinapahalagan mong damdamin at katapatan. Kaya ang babaeng ito, siguro siya ang pinakamalaga sa'yo. Sophie, huwag kang magpadalos-dalos. Anong kondisyon mo? Sabihin mo lang. Mangarap ka lang, Dragon Lord ng Daksha. Pinatay mo ang anak ko. Iniwan mo akong ulila. Baka gusto mong maranasan mo rin kung anong pakiramdam na mawala ng ina. Kumalma ka muna. Kung papatayin mo siya, hirin kayo mabubuhay. Sige, hindi ko siya papatayin. Dragon Lord ng Daksha, lumuhod ka sa akin. Wag, Yeshwan. Huwag kang makialam sa akin. Para sa paghingi ng katarungan. Para sa iyong ninang at ina. Babae ka! Huwag mo sirain ang plano ko. Sophie, hinahanap mo ang kamatayan mo! Ang tatag ng relasyon yung mag-ina. Pero akalain mong bang aabutin mo ako? Tingnan natin kung sino ang mas mabilis pumatay, ikaw o ako, sa pagpatay ng iyong ninang. Sophie, huwag kang magpadalos-dalos. Luluhod ako. Luluhod na ako ngayon. Anak ko, ang galing mo! Ito na ba ang Dragon Lord na palalo sa kapangyarihan? Ngunit narito ka, nakaluhod sa harap ko. Pakawalan mo ng ninang ko. Huwag kang magmadali. Kung papakawalan ko siya ngayon, hindi pa rin kita mapapabagsak. Ganito na lang. Kung isusuko mo ang iyong lakas, pwede kong isaalang-alang na pakawalan ng ninang mong minamahal. Paano? Sige! Hindi pwede, Yeshwan! Pakinggan mo ang sinasabi ng ninang mo. Hindi ka lang basta anak ng ninang mo ngayon. Ikaw rin ang Dragon Lord na Daksha. Kung isusuko mo ang lakas mo, ang buong Daksha ay mapupunta sa kamay ng mababang taong ito. At sa panahong yun, ang Daksha ba ay mananatili bang Daksha? Talaga bang malalampasan nila tayo? Yeshwan! Mag-isip ka ng mabuti! Dragon Lord, mag-isip ka ng mabuti! Lahat ba kayo nababaliw na? Yeshwan, huwag mong pakinggan ang panlilinlang nila. Sila ang grupong ito. Lahat ay makasarili lang.
Isipin mo, kung gaano karami ang ginawa ng ninang mo para sa'yo. Talaga bang hayaan mo siyang mamatay sa harap mo? Yeshwan, hindi ba sapat ang nagawa mo para sa akin? Iginagalang ko ang iyong desisyon. Ninang, naiintindihan ko na. Lahat kayo mamamatay! Lakas! Tila, mas mabilis pa rin ako. Sabi mo nga, paano niyo gustong mamatay? Gago ka! Akala mo ba'y panalo ka na? Kahit mamatay ako, hindi kita papayagang makaluwag! Yanar! Yanar! Bakit ka ba ganito katanga? Ma, Yeshwan, pasensya na. Turing mo na lang itong aking pagbayad sala. Yana! Bilisan mo! Huwagin mo ang Royal Doctor! Opo! Gago ka! Mamatay ka na! Hindi. Ang lalaking ito, shop lang Imperial Advisor. Tawagin niyo lahat at tilahin siya pababa. Isabit sa harap ng Imperial City bilang babala sa lahat. Opo! Yeshwan, sa iyong galing sa medisina, siguradong magiging maayos si Yanar. Mabuti. Napakaganda! Napakaganda! Gising na ang pasyente sa special ward! Yanar! Ma, gising ka na talaga! Anak ko! Huwag kang gumalaw! Hayaan mo muna ang mama mo makita ka! Natulog ka ng 3 buwan na tuluyan! Yanar, napakabigla nito sa amin! Ma, ang iyong mga binti ay maayos na! Ang binti ko! Ang binti ko ay maayos na sa unang araw mong pag-uwi ni Yeshwan. Takot lang ako na baka hanapin tayo ng mga kaaway. Kaya nagkaupo lang ako sa wheelchair para magkunwari. At ang aking sakit, ito rin ang ginamot ni Kuya Yeshwan mo. Siyempre, si Yeshwan ay ang Dragon Lord na Daksha. Pasensya na yan, Noon, palagi kitang na-misinterpret at nagawa ko pa sa'yo ang napakaraming hindi makatwirang bagay. Talagang, ang mga ginawa ko ay labis na. Pero ginantihan mo ang sama ng kabutihan at pinatawad mo pa ako. Talagang napakawalang isip ko noon. Ayos lang yun. Hindi ba sinabi ng mama mo na isang pamilya tayo? Isa pa, kalahati ka na rin ng aking alagad. Yeshwan, tinutokso mo na naman ako. Paano naman ako magiging karapat-dapat na maging alagad niyo? Nga pala, ikaw ba'y kasama na ng ate na pinuno ng bansa? Oo. At ang kasal ko ay bukas. Napakaganda. Pwede rin ba akong pumunta bukas? Siyempre, ikaw ang aking inaanak na kapatid. Yeshwan, sa kasal bukas, inaanihan mo bang yung ama? Ang matandang yun, ayos naman ang pinapakita kamakailan. Isasama na lang natin siya. Linti ka talagang bata ka. Yeshwan, ano bang problema mo? Buong araw ka na nangingisda. Alam mo ba ang ate na pinuno ay abalang-abala na roon? Hindi ba ninyo sinabi kanina na ako isang palamunin lang ng pinuno ng bansa? Ano pa ang gagawin ko? Oo, palamunin kaya. Pero ikaw pa rin ang Dragon Lord ng Daksha at ikaw pa rin ang pinuno ng Hilagang Hangganan ng 1,000,000 Dragon Guards. Kahit hindi mo tulungan ang ate ng pinuno, kahit ang Hilagang Hangganan man lang, dapat mo asikasuhin. Hindi ba nandyan ka naman? Narinig ko na noong mga nakarang araw ay tinuruan mo ng leksyon ng mga taga-kanluran. Karapat dapat kang maging alagad ko. Mas lalo ka na naging katulad ng iyong guro, ha? Pero malinaw naman akong pinili nila. Pinilit mo pa akong pumunta. Alam mo naman akong apehin. Sana tamarin ka hanggang mamatay. Hahanapin ko na ang mama ko at magsusumbong na ako. Ay! Sige na, mangisda ka na. Mabait kong kapatid. Huwag mo sanang sabihin sa ninang, ha? Sa buwang ito, nawalan na ako ng 10 fishing rod. Napakamahal. Ang hipag mo, buwan-buwan, 10,000 lang ang binibigay na baon. Deserve mo yan dahil inaapay mo kami. Hindi ganun. Chingwan, sa tingin mo ba, ang buhay ko ngayon ay kahawig pa ng isang Dragon Lord? Panginoon, hindi niyo ba napapansin na ang ngiti niyo ngayon ay mas madalas kaysa dati? Sa palagay ko, ang mahalaga ay ang sa akin. Siguradong nagkakamali ka. Araw-araw ngayon, naiinis din ako, alam mo ba? Tignan mo itong palaisdaan. Natuklasan na ng batang si Yanar. Bukas, kailangan na nating lumipat ng pangingisdaan. Kung iisipin mo, Chingwan, paano nila nalaman kung saan ako nangingisda? May nanonood ba sa akin sa surveillance room? Hindi tama. Chingwan, ikaw ba ang nagsumbong? Panginoon, huwag po kayong magsalita ng ganyan. Ako pa ay lubos na tapat sa inyo. Pero syempre, ako rin ay tapat sa pinuno ng bansa. Saksi ang araw at buwan. Chingwan, alam ko na! Ikaw nga! Tumigil ka riyan!